Sa wakas, gumaan din ang dibdib ni Ramon. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa blankong screen ng kanyang laptop. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas mula nang magpaalam ang asawa niyang si Melissa sa kanilang video call. Pero ang matamis nitong ngiti ay tila nakaukit pa rin sa hangin ng kanyang maliit na apartment sa Dubai. Sa kabila ng libo-libong milyang pagitan, iyon ang nagsisilbing lakas niya. Ang ngiti ni Melissa. Ang mga kwento nito tungkol sa Laguna. At higit sa lahat, ang mga balita tungkol sa kanyang ina. Kumusta si nanay? Yun ang palagi niyang unang tanong. At gaya ng dati, ang sagot ni Melissa ay musika sa kanyang pandinig. Hay nako, mahal. Ang lakas-lakas ni nanay. Kakagaling lang nga sa plaza kasama si Aling Lilia. Alam mo na, tsismisa na naman. Nakangiti niyang naalala ang tawa ni Melissa habang sinasabi iyon. Tuwang-tuwa nga siya sa bagong TV na binili niya. Sabi ko nga, magtipid naman siya. Pero sabi niya, deserve niya raw. Regalo daw niya sa sarili niya galing sa padala mo. Napangiti si Ramon. Ganoon talaga ang nanay Carmela niya. Simpleng babae na may simpleng kaligayahan. Ang isipin lang na nagagamit nito, ang perang pinaghihirapan niya para pasayahin ang sarili ay sapat na para mabura ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Tumayo siya at lumapit sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Kinuha niya ang nakakuwadrong litrato ng kanyang ina. Nakangiti ito sa litrato. Ang mga mata nitong bahagyang kulubot sa gilid ay tila nangungusap ng kapayapaan. Ang nangiting iyan, ang dahilan ng lahat. Miss na niya ang sinigang nito. Ang amoy ng bagong saing na kanin tuwing umaga. Ang mga pangaral nitong paulit-ulit pero laging tumatatak sa kanyang puso. Ngunit kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito. Para ito sa kanila. Para sa magandang buhay na ipinangako niya. Bumalik siya sa harap ng laptop, binuksan ang website ng Remittance Center. Kabisado na ng kanyang mga daliri ang bawat pipindutin. Inilagay niya ang pangalan ng asawa bilang receiver at in-type ang halaga. Ang buwanang padala niya, walang palya. Pero ngayon, may idinagdag siya. Isang malaking halaga bilang bonus para sa bagong TV ni nanay, para sa anumang gusto pa nitong bilhin. Bonus para sa pinakamamahal kong nanay. Bulong niya sa sarili, kasabay ng pag-click sa Confirm Transfer. Isang notification ang lumabas sa screen. Transaction successful. Kasabay ng pag-pop up nito, isang email din ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kinabahan siya ng bahagya. Binuksan niya ito. Dear Mr. Abanes, on behalf of the entire management, I would like to extend our sincerest congratulations for the successful completion of the Al-Fahim Tower project. Your dedication and leadership were instrumental to this success. As a token of our gratitude, the company has awarded you an unexpected but well-deserved performance bonus. Napatitig si Ramon sa numero na nakasulat sa email. Hindi siya makapaniwala. Ang laking halaga. Higit pa sa 6 na buwang sahod niya. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang puso niya'y kumakabog sa tuwa. 1,000 bagay ang pumasok sa kanyang isip. Pwede na niyang simulan ang pag-iipon para sa mas malaking bahay. Pwede siyang bumili ng bagong kotse para kay Melissa. Pero habang tinititigan niya ang numero, hindi material na bagay ang pumasok sa isip niya. Muli niyang sinulyapan ang litrato ng ina. Pagkatapos ay ang huling mensahe ni Melissa sa kanilang chatbox, puno ng mga pusong emoji. Isang ideya ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang ideyang napakatamis, napakadelikado, at napakasabik. Hindi TV, hindi kotse, hindi bagong bahay. Paano kung ang ibigay niya ay ang sarili niya? Uuwi ako, babalik ako, at sosorpresahin ko silang lahat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay may sariling bigat. Ito ang palaging nararamdaman ni Carmela. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng pag-iisa, ng paghihintay. Bawat alikabok na lumilipad sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng bintana
ay tila may sariling kwento ng kalungkutan. Kumakalam ang kanyang sikmura. Ang almusal niya kanina ay isang pirasong tinapay at isang tasang kape na humingi pa siya ng permiso para timplahin. Tanghali na, ngunit hindi siya maaaring kumilos, hindi siya maaaring magreklamo. Ang tanging magagawa niya ay maupo sa lumang silyang yantok sa isang sulok ng sala, magbilang ng oras at magdasal na sana sa pag-uwi ng kanyang manugang ay nasa magandang loob ito. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya si Melissa na nakaupo sa sofa. Abot tenga ang ngiti nito habang nag-i-scroll sa mamahalin nitong cellphone. Kanina pa ito bumalik mula sa kung saan, bit-bit ang ilang paper bag na may mga pangalang hinding-hindi niya mabibigkas. Ito na marahil ang ikatlong beses na umalis ito ngayong linggo para mamili. Siguro'y natanggap na naman niya ang padala ni Ramon. Naisip ni Carmela. Isang matamis na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang pera ng kanyang anak. Ang perang pinagpapaguran sa ilalim ng init ng araw sa ibang bansa. Napupunta sa mga bagay na kumikinang ngunit walang kaluluwa. Hindi na siya naglakas loob magtanong. Minsan niya itong sinubukan. Melissa, anak, dumating na ba ang padala ng anak ko? Ang sagot na nakuha niya ay isang matalim na tingin. Pera na naman? Hindi ka ba napapagod isipin, yan, Nay? Magpasalamat ka na lang at nakatira ka dito ng libre. Kaya natuto siyang manahimik. Bigla, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ting! Ang tunog ng cellphone ni Melissa. Ang tunog ng isang text message. Ang tunog na nagpapabago sa lahat. Nakita ni Carmela kung paano biglang umaliwalas ang mukha ng kanyang manugang. Ang mga mata nito'y nagningning na parang bituin. Mabilis nitong binuksan ang mensahe at isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang ngiti ng tagumpay. Ang ngiti ng isang taong nasusunod ang lahat ng gusto. Hindi napigilan ni Carmela ang sarili. Sa isang mahinang-mahinang boses, halos pabulong, nagtanong siya. Galing ba yan kay Ramon? Nawala ang nangiti ni Melissa. Humarap ito sa kanya at ang ningning sa mga mata nito ay napalitan ng inis. At ano naman ngayon kung galing sa kanya? Napayuko si Carmela. Wala naman. Masaya lang ako na. Masaya? Putol ni Melissa. Tumatayo na ito ngayon. Masaya ka kasi may pera na naman. Yun ba yun? Hindi na umimik si Carmela. Niyakap niya ang sarili, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pumunta si Melissa sa kusina. Ilang sandali pa, bumalik ito na may dalang isang plato. Malakas niya itong inilapag sa maliit na mesang katabi ni Carmela. Ang ingay ay tila isang sampal. Nasa plato ang isang dakok ng kaning lamig at isang maliit na piraso ng tuyong isda. O ayan, sabi ni Melissa, walang emosyon. Kumain ka na. Yan lang ang para sa'yo. Para naman may silbi ang perang pinapadala ng anak mo. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at umakyat sa taas. Iniwan si Carmela na nakatitig sa pagkaing mas malamig pa sa pakikitungo sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang plato. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Isang butil ng luha ang pumatak sa kaning lamig. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng gutom, ng pangungulila, ng kahihiyan. Habang sinusubo niya ang unang piraso, narinig niya ang pagbukas ng gate sa likod bahay. Sumilip siya sa bintana at nakita ang pamilyar na anino ni Aling Lilia, ang kanyang kapitbahay. Sumenyas ito sa kanya na lumapit. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sariling pamamahay, naglakad si Carmela papunta sa likod bahay. Carmela, amiga. Bulong ni Aling Lilia mula sa siwang ng bakod. Inaabot ang isang maliit na mangkok na umuusok pa. Sopas, mainit pa. Kumain ka nito. Naku, Lilia, nakakahiya naman. Sagot ni Carmela, nanginginig na tinanggap ang mangkok. Huwag mo nang isipin yun. Nakita ko na namang umalis si Melissa kanina. Amiga,
Hindi ka ba talaga sasabihin sa anak mo ang totoo? Umiling si Carmela habang humihigop sa mainit na sabaw na tila nagbibigay buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Ayokong maging dahilan ng gulo, Lilia. Mahal na mahal ni Ramon ang asawa niya. Bumuntong hininga si Aling Lilia. Ang pag-ibig na bumubulag, Carmela, ay hindi pag-ibig, lason yan. Bago pa man makasagot si Carmela, narinig nila ang malakas na pag-ring ng cellphone ni Melissa mula sa itaas. Nagkatinginan sila ni Aling Lilia, nagmamadaling isinauli ni Carmela ang mangkok at bumalik sa kanyang sulok. Narinig niya ang mga yabag ni Melissa na bumababa ng hagdan at ang boses nito, ngunit ngayon ay iba. Hindi na ito ang mataray na boses na narinig niya kanina. May takot dito. May pakiusap. Sir, sandali lang po. Pakiusap. Huminto si Melissa sa paanan ng hagdan, nakatalikod kay Carmela. Opo, alam ko po, pero kailangan ko lang po ng kaunti pang oras. Please. Nagpatuloy ang boses sa kabilang linya, hindi marinig ni Carmela. Ngunit sapat na para makita ang panginginig ng mga balikat ni Melissa. Babayaran ko po ang lahat, I promise. Kailangan ko lang makuha. Ibenta. May inaayos na po ako. Malapit na. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng 1 buwan. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Melissa ang telepono. Huminga ito ng malalim. Tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nanatili itong nakatayo roon ng ilang segundo, nakakuyom ang mga kamao. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon. Hindi kay Carmela. Ang mga mata nito ay dumapo sa isang lumang aparador sa kabilang dulo ng sala. Isang aparador kung saan nakatago ang lahat ng mahahalagang papeles ng kanilang pamilya. Nakita ni Carmela ang pagbabago sa mga mata ng kanyang manugang. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Isang matinding determinasyon. At sa titig na yun, biglang naintindihan ni Carmela. Hindi lang pala ang pera ni Ramon ang habol nito. May mas malaki pa itong kukunin. Ang bahay na ito. Ang tanging yaman na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Ang tahanan ng kanyang mga alaala. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang naramdaman ni Carmela ay hindi na lungkot. Ito ay purong takot. Ang alog ng eroplano habang papalapag ito sa Ninoy Aquino International Airport ay tila isang uyayi para kay Ramon. Hindi siya natulog sa buong biyahe. Paano siya makakatulog? Ang bawat ugong ng makina ay tila bumubulong sa kanya. Malapit ka na. Uuwi ka na. Nakangiti siyang dumungaw sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba ay parang mga nagkalat na hiyas sa isang madilim na tela. Ilang taon na rin. Ilang taon ng tiyaga, ng pangungulila, ng pakikipag-usap sa mga litrato. Pero ngayon, tapos na ang paghihintay. Habang naglalakad siya sa loob ng airport, abot langit ang kanyang nangiti. Hindi niya alintana ang bigat ng daladala niyang bagahe. Bawat hakbang niya ay magaan. Bawat mukhang nakakasalubong niya ay tila nakikibahagi sa kanyang kasiyahan. Naalala niya ang kanilang bahay sa Laguna, ang amoy ng lupa pagkatapos umulan, ang tunog ng mga tricycle sa umaga, ang halakhak ng kanyang nanay habang nagluluto ito ng kanyang paboritong sinigang. Makakain ko na ulit yun, masayang sabi niya sa sarili. Huminto siya sa isang duty-free shop. Hindi pwedeng umuwi ng walang pasalubong. Para kay Melissa, isang bagong-bagong designer bag na matagal na nitong tinitingnan online. Alam niyang tatalon ito sa tuwa. Para kay nanay, isang set ng mamahaling sabon na mabango, mga bagong duster na malambot ang tela, at isang kahon ng paborito nitong biskwit. Bit-bit ang mga paper bag. Pakiramdam ni Ramon ay siya na ang pinakakumpletong tao sa mundo. Sir, saan po tayo? Tanong ng taxi driver. Sa Laguna po, Manong. Sa may Sky Cruise. Habang bumibiyahe, kinuha niya ang kanyang cellphone.
oras na para sa unang bahagi ng sorpresa. Tatawagan niya si Melissa. Sasabihin niyang may ipapadala siyang package at kailangan nitong hintayin sa labas ng bahay. Pagkatapos, pagbaba niya ng taxi, makikita siya nito. Ang pinakamagandang package sa lahat. Nag-dial siya. Nag-ring ito. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Kumunot ang noo niya. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Baka nasa banyo lang. Bulong niya sa sarili. Pinapakalma ang umuusbong na kaba. Sinubukan niyang tawagan ang landline ng bahay. Nagring din ito ng matagal, hanggang sa ang tunog na lamang ng dial tone ang kanyang narinig. "Manong, pwede po bang pakibilisan ng kaunti?" Sabi niya sa driver. Hindi na mapakali sa kanyang upuan. "Nako sir, traffic po talaga," sagot ng driver. Sinubukan niyang isipin kung nasaan sila. Siguro ay namalengke si Melissa. Siguro ay kasama niya si nanay sa plaza, gaya ng kwento nito sa video call. Oo, siguro nga magkasama sila ngayon. Masaya. Pilit niyang pinaniwala ang sarili sa imaheng iyon. Ngunit isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang hindi mapatahimik. Bakit hindi nila sinasagot? Makalipas ang halos 2 oras na biyahe, sa wakas, pumasok na ang taxi sa pamilyar na kalsada ng kanilang bayan. Kabisado niya ang bawat lubak, ang bawat puno, ang bawat tindahan sa kanto. "Diyan na lang po sa eskinita, Manong," sabi niya, habang papalapit sila. Ngunit habang papalapit, may napansin siyang kakaiba. May maliit na umpukan ng mga tao sa tapat ng simbahan, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ano ang mayroon? Bumaba siya ng taxi, bitbit ang kanyang mga bagahe at pasalubong. Habang naglalakad siya papalapit, unti-unti niyang naaaninag ang nangyayari. May isang pari na may inaabot na isang supot ng pagkain. Inaabot nito yon sa isang matandang babae. Isang matandang babae na nakayuko. Payat na payat ang mga braso. Ang damit ay luma at tila maluwag na sa kanyang katawan. Huminto si Ramon sa paglalakad. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam. Ang tindig ng babae. Ang buhok nitong kulay pilak na nakatali sa isang gusot na pusod. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin para tanggapin ang supot mula sa pari. At sa sandaling iyon, tumama ang huling sinag ng papalubog na araw sa mukha nito. Nakita ni Ramon ang mga matang iyon. Mga matang pagod at malungkot. Ngunit mga matang hinding-hindi niya maaaring makalimutan. Nabitiwan niya ang lahat ng kanyang dala. Ang designer bag, ang mga pasalubong, ang mga bagahe. Nagkalat ang mga ito sa kalsada. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang buong mundo ay nawalan ng tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang tinig, nanginginig at basag, habang binibigkas ang isang salita na gumuguho sa kanyang buong pagkatao. "Nanay." Ang salitang nanay ay lumabas sa bibig ni Ramon na parang isang basag na dasal. Sa kanyang pagtawag, lumingon ang matandang babae. Ang pagod sa mga mata nito ay biglang napalitan ng pagkabigla. Ang bibig nito'y bahagyang bumuka, na tila may gustong sabihin ngunit walang tinig na lumalabas. "Ramon," halos hangin lang ang lumabas sa kanyang mga labi. "Anak ko." Para siyang isang multo na nakakita ng isang buhay na tao. Humakbang si Ramon. 1, 2. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 kilo. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang payat na figura ng kanyang ina, nanginginig habang inaabot ang kamay sa kanya. "Nanay." Ulit niya. Malapit na siya ngayon. Kitang-kita na niya ang mga gusot sa damit nito, ang lalim ng mga mata nito, ang kulay abo nitong mga labi. At nang magtama ang kanilang mga kamay, gumuho ang lahat. Ang natitirang lakas sa katawan ni Carmela ay biglang nawala. Ang kanyang mga matay pumuti at ang kanyang katawan ay bumagsak na parang isang manikang wala ng tali. "Nanay!" Mabilis pa sa 4:00 siyang sumalo sa katawan nito.
bago pa ito tumama sa semento. Binuhat niya ito at doon, lalong gumuho ang mundo ni Ramon. Walang kabigat-bigat. Ang kanyang ina, na dati may laman at malusog, ay parang isang kumpol ng mga tuyong buto na binalot sa balat. Ang pakiramdam na yon ay mas masakit pa sa 10 beses na suntok sa kanyang dibdib. Dala-dala ang ina. Tumakbo siya papasok sa eskinita, patungo sa kanilang bahay. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga kapitbahay. Ang tanging nasa isip niya ay maihiga ang ina. Mabigyan ito ng tubig, ng kahit ano. Nang marating niya ang gate, malakas niya itong sinipa para bumukas. Pumasok siya at ang sumalubong sa kanya ay hindi ang amoy ng pamilyar na tahanan. Amoy ng alikabok, amoy ng kalumaan, amoy ng napabayaang lugar. Ihiniga niya si Carmela sa mahabang sofa na puno na ng agyo sa mga gilid. Nilibot niya ang tingin. Ang sahig ay madumi. Ang mga muebles ay natatakpan ng manipis na alikabok. Ang dating masayang bumbilya sa kisame ay napalitan ng isang ilaw na kulay dilaw at malamlam na lalong nagbibigay buhay sa kalungkutan ng paligid. Hindi ito ang bahay ko. Hindi ito ang paraisong palagi kong inaalala. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit pagbukas niya ng ref, isang malamig na hangin lang ang sumalubong sa kanya. Walang laman. Maliban sa isang pitzel ng tubig at isang gulay na nagsisimula ng malanta sa crisper, wala nang iba. Ang ilaw sa loob ng ref ay tila nangungutya sa kanya. Iwinawas-iwas ang katotohanang walang pagkain sa tahanang ito. Anong nangyari dito? Tanong niya sa hangin. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at pagkalito. Nasaan ang lahat ng pinapadala ko? Bumalik siya sa sala. Gising na si Carmela. Nakatingin lang sa kisame, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Nay, anong nangyari? Tanong ni Ramon, lumuhod sa tabi nito. Bakit ka na sa labas ng simbahan? Bakit ganito ang itsura ng bahay? Umiling lang si Carmela, hindi ito makapagsalita. Kasabay ng pag-iling nito, narinig ni Ramon ang tunog ng pagbukas ng gate, sinundan ng isang masayang sipol. Hay, ang init! Makapag-shopping na mga ulit bukas. Pumasok si Melissa. Bit-bit ang 3 malalaking paper bag ng mga mamahaling brand, nakasuot ng bagong damit, nakangiti. At bigla, ang nangiti nito ay naglaho nang makita si Ramon na nakaluhod sa tabi ni Carmela. Nabitawan nito ang lahat ng pinamili. Ang mukha nito'y namutla na parang papel. Ramon! Tumayo si Ramon. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas. Hinarap niya ang asawa. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang damdaming ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Melissa! Sabi niya. Dahan-dahan, ngunit may bigat na parang bato. Anong ibig sabihin nito? Ang pagkagulat sa mukha ni Melissa ay mabilis na napalitan. Tumingin ito mula kay Ramon, papunta kay Carmela na nakahiga sa sofa at pabalik kay Ramon. At sa isang iglap, namuo ang mga luha sa mga mata nito. Mga luhang napakabilis lumabas na parang kanina pa naghihintay. Mahal! Humagulgol ito. Lumapit kay Ramon at sinubukang yumakap. Pero umilag siya. Mahal! Salamat at dumating ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kumunot ang noo ni Ramon. Anong sinasabi mo? Si nanay. Sabi ni Melissa sa pagitan ng mga hikbi. Itinuturo si Carmela. Hindi ko na siya makontrol, mahal. Nagiging makakalimutin na siya. Lahat ng perang pinapadala mo, sinasayang niya. Ipinambibili ng kung ano-ano. Ipinamimigay. At kapag pinagsasabihan ko, nagagalit siya. Siya ang kusang umalis ng bahay. Sinubukan ko siyang pigilan, Ramon, pero ayaw niyang magpaawat. Nakatitig lang si Ramon kay Melissa. Pinakinggan niya ang bawat salita, ang bawat hikbi. Ang galing ng pag-arte.
Ang asawa na pinagkatiwalaan niya, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ngunit ang imahe ng kanyang ina na tumatanggap ng limos sa tapat ng simbahan ay nakatatak na sa kanyang isipan. Gayunpaman, sa paraan ng pag-iyak ni Melissa, sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na puno ng pagsamo. At sa isang saglit, sa kabila ng lahat ng nakita niya, isang maliit na bahagi ng puso niya ang gustong maniwala. Ang mga salita ni Melissa ay bumabalot kay Ramon na parang hamog. Mahirap paniwalaan. Ang kanyang nanay na kilala niya sa pagiging maingat sa pera, sa pag-iingat sa bawat sentimo. Ang kanyang nanay na mas gugustuhing magtiis na lang kaysa humingi. Sinasayang ang padala niya, nagiging makakalimutin, nagtatapon ng pera sa kung saan-saan, at kusang umaalis ng bahay, hindi tugma. Hindi tugma sa nanay na kilala niya. Ngunit ang pag-iyak ni Melissa ay napakatotoo. Ang bawat hikbi ay tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga mata nitong pula at namamaga ay nagpapakita ng tila napakalaking hirap na pinagdaanan nito. Mahal, hindi ko na alam ang gagawin ko. Patuloy ni Melissa, hawak ang braso ni Ramon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat padala mo, halos maubos agad sa gamot niya, sa mga binibili niyang kung ano-ano. Sinasabi ko na nga bang magpahinga na lang siya, pero ayaw niya. Gusto niya laging may ginagawa. Gusto niya laging nag-aabot ng pera sa iba. Napakagatlabi si Ramon. Pinilit niyang isipin ang mga sinasabi ni Melissa. Kung totoo nga ang mga ito, ibig sabihin, ang nanay niya pala ang nagiging pabigat. Ang nanay niya pala ang sanhi ng lahat ng ito. Ang imahe ng nanay niyang tumatanggap ng limos ay tila naglalaho, napapalitan ng masalimuot na tanong. Pero, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Nagawa niyang itanong. Ang boses niya ay puno ng pagtataka at pagkalito. Paano ko sasabihin? Mahal, sagot ni Melissa, lalo pang humihikbi. Ayokong isipin mong nagrereklamo ako. Mahal ko si nanay. Hindi ko lang talaga alam paano siya babantayan. Minsan, nagagalit siya sa akin kapag kinukuha ko ang pera. Minsan, isinusumpa niya ako. Nakakatakot, mahal. Pinilit ni Ramon na paniwalaan ang kanyang asawa. Sa lahat ng taon nila, hindi pa siya nito nagawang lokohin. Ito ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Malamang, ang nanay niya nga ang may problema. Ang nanay niya ang nagkakaroon ng sakit sa pagtanda. Malungkot man, nagsimula siyang tanggapin ang posibilidad na yon. Okay lang, mahal, sabi niya. Pinilit niyang hilahin ang kanyang braso mula sa kamay ni Melissa. Mahalaga na nandito na ako ngayon. Aayusin natin to. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Melissa, nakita niya ang pag-asa. Isang pag-asang tila nagpapagaan ng kanyang dibdib. Talaga mahal, tumango si Ramon. Oo, pero kailangan ko munang bigyan ng tubig si nanay. Lumapit siya sa sofa kung saan tahimik lang na nakahiga si Carmela. Lumuhod siya sa tabi nito. Noy, malumanay niyang tawag. Gusto mo ng tubig? Tumingin lang sa kanya si Carmela. Walang emosyon, walang kibo, para siyang estatwa. Nay, muli niyang tawag, bahagyang mas malakas. Uminom ka muna ng tubig. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Carmela. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri. Tila sinusubukan niyang abutin ang basong tubig na nasa maliit na mesa. Ngunit tila wala itong lakas. Pinulot ni Ramon ang baso at dahan-dahang itinapat sa mga labi ng kanyang ina. Nay, uminom ka. Ngumuso si Carmela at dahan-dahan may konting tumulo sa kanyang labi. Ngunit hindi ito sapat para siya ay malunok. Patuloy itong nanatiling nakatitig sa kisame. Ang mga mata ay malayo ang tingin. Parang walang naririnig. Parang walang nakikita. Nagkatinginan sina Ramon at Melissa.
Nakita ni Ramon ang bahagyang pagkunot ng noo ni Melissa na tila may iniisip. Baka kailangan niya ng pahinga. Mahal, sabi ni Melissa, lumapit at hinawakan ang balikat ni Ramon. Masyado siyang na-stress sa pag-alis niya. Bukas, kapag mas malakas na siya, kakausapin natin siya ulit. Siguro, ipagpatuloy na lang natin yung pag-uusap tungkol sa mga kailangan niyang gamot. Alam ni Ramon na may mali. Malalim na mali. Ang nanay niya ay hindi ganito. Ang nanay niya ay hindi manhid sa mga kilos niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, sa gitna ng takot na baka may sakit nga ang kanyang ina, at sa gitna ng pag-iyak ni Melissa, hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Dahil dito, naramdaman niya ang pagkalaki ng agwat sa pagitan niya at ng kanyang ina. Isang agwat na hindi kayang punan ng pera. Habang naghahanda si Melissa ng gamot para kay Carmela, isang basong malabnaw na tsaa na tila walang kwenta. Nagpasya si Ramon na lumabas muna para bumili ng tsao. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang huminga. Sa paglabas niya sa gate, habang naglalakad siya sa kalsada, napapalubog na ang araw. Nakasalubong niya si Aling Lilia, ang matandang kapitbahay na nakita niya kanina sa tapat ng simbahan. Ay, Sir Ramon, ikaw na pala yan. Bati ni Aling Lilia, halata ang pagkagulat. Kailan ka pa dumating? Kakadating ko lang po, Aling Lilia, sagot ni Ramon. Pilit nang ngumiti. Naku, nakakatuwa naman. Kanina ko pa tinitingnan yung bahay ninyo. Parang may kakaiba. Sabi ni Aling Lilia, ang tingin nito ay napunta sa kanilang bahay. Kawawa naman si Ma'am Carmela. Mukhang lalong tumanda. Naging alerto si Ramon. Ma'am Carmela, alam niyo po ba kung anong nangyari sa kanya? Nag-aalangan si Aling Lilia. Sumulyap ito sa kanilang bahay na para bang natatakot na may makarinig. Sir Ramon, mahinang sabi nito, hinawakan ang braso ni Ramon. Huwag kang maniniwala sa lahat ng sasabihin ng biyenan mo. Napatigil si Ramon. Ang puso niya'y nagsimulang bumilis. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Lilia? Nakikita ko lahat, Sir Ramon. Mahinang sabi nito. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Nakikita ko kung paano tratuhin ni Melissa ang nanay mo. Hindi yan totoo yung mga sinasabi niya. Si Ma'am Carmela, hindi yan makakalimutin. Siya lang ang tahimik. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Hindi po. Sir Ramon, pakiusap. Dagdag ni Aling Lilia, mas pilit ang paghawak sa braso niya. Kung gusto mong malaman ang totoo, kung gusto mong malaman kung ano talaga ang nangyari, hanapin mo ang mga gamit ng tatay mo. Yung mga lumang gamit niya sa aparador sa sala. Doon sa kwarto nila ng nanay mo. Baka nandyan ang sagot. Hindi na nakapagsalita si Ramon. Ang mga salita ni Aling Lilia ay tumagos sa kanya. Tila mga tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang isipin ang sinabi ni Melissa, ang kanyang nanay, at ngayon, ang sinabi ni Aling Lilia. Sino ang nagsasabi ng totoo? Salamat po, Aling Lilia. Nagawa niyang sabihin bago magmadaling umalis, naiwan siyang gulong-gulo at may bumubulok na duda sa kanyang puso. Hindi na bumili ng lugaw si Ramon. Ang gutom sa kanyang sikmura ay napalitan ng isang gutom na mas malalim, mas mapilit. Ang gutom para sa katotohanan. Ang mga salita ni Aling Lilia ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hanapin mo ang mga gamit ng tatay mo. Sa aparador sa kwarto nila, baka nandyan ang sagot. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay. Nadatnan niya si Melissa sa sala. Kausap ito sa cellphone, tumatawa ng mahina. Nang makita siya nito, mabilis nitong ibinaba ang tawag. Mahal? Ang bilis mo naman. Nakabili ka na? Tanong ni Melissa, ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala pa. Maikling sagot ni Ramon. May naalala lang akong kailangan kunin sa taas. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang umakyat ng hagdan. Bawat baitang ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib.
Pumasok siya sa dating kwarto ng kanyang mga magulang. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok at alaala. Ang kama ay maayos pa rin, natatakpan ng lumang kumot. Ang mga kurtina ay nakasara, nagbibigay ng isang malamlam na liwanag sa buong silid. At sa isang sulok, nakatayo ito, ang lumang aparador na gawa sa nara, ang aparador ng kanyang ama. Isang piraso ng muebles na kasing tanda na niya. Dito itinatago ng kanyang ama ang lahat ng mahahalaga nitong pag-aari. Mga lumang papeles, mga litrato, mga gamit sa pagkukumpuni at ang baul ng mga alaala nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nito. Isang alon ng amoy ng lumang papel at kahoy ang sumalubong sa kanya. Ang loob ay maalikabok, magulo. Tila matagal nang hindi nabubuksan. Sinimulan niyang halongkatin ang mga laman nito. Mga lumang resibo, mga manual ng sirang appliances, mga lumang damit ng kanyang ama na maingat na nakatupi. Hinawakan niya ang isang polo nito. Tila naamoy pa niya ang pamilyar na pabango ng kanyang tatay. Isang matinding kirot ng pangungulila ang biglang sumalakay sa kanya. Tay, tulungan niyo po ako. Nalilito po ako. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa ilalim ng mga damit, may nakita siyang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ang takip nito ay may nakaukit na initial ng kanyang ama, R.A. Ricardo Abanes. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Ang nasa loob ay mga lumang passbook ng bangko, mga titulo ng lupa, mga birth certificate nilang mag-ina. Lahat ng mahahalagang dokumento ng kanilang pamilya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang titulo ng bahay at lupa. Nakapangalan pa rin sa kanyang ina, Carmela S. Abanes. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay pa. Isang sobre na kulay kape na at naninilaw na sa kalumaan. Nakasulat sa harap nito ang kanyang pangalan, sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking anak Ramon, binuksan niya ito. Sa loob, isang nakatuping papel. Habang binubuklat niya ito, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa bawat tupi. Anak, kung binabasa mo ito, marahil ay isa ka ng ganap na lalaki. Marahil ay may sarili ka ng pamilya. Sinulat ko ito noong 18 kaarawan mo. Isang regalong hindi ko naibigay dahil sa aking biglaang pagpanaw. Ngunit ang mga salita ay hindi naluluma. May isa lang akong bilin sa'yo, Ramon. Alagaan mo ang iyong ina. Siya ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Ang bahay na ito, ang lupang ito, lahat ng material na bagay na maiiwan ko ay walang halaga kung wala ang pagmamahal na bumubuo rito. Anak, balang araw, makikilala mo ang pagkakaiba ng pag-ibig na nagpapatayo ng tahanan at ng pag-ibig na sumisira nito para sa pera. Mag-ingat ka sa taong mas mahal pa ang pader ng bahay kaysa sa nanay na nakatira dito. Napahinto si Ramon sa pagbabasa. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang mga salita ng kanyang ama, isinulat maraming taon na ang nakalipas, ay tila isang propesiya na nagkakatotoo ngayon. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa perang ipinapadala. Nasusukat ito sa presensya, sa pag-aalaga, sa pakikinig. Huwag na huwag mong kakalimutan. Yan, anak ko, nagmamahal. Ang iyong tatay, Ricardo, yakap-yakap ang sulat. Napaupo si Ramon sa sahig. Humagulgol siya ng tahimik, isang pag-iyak na puno ng pagsisisi, ng panghihinayang at ng matinding sakit. Nabigo siya. Nabigo niya ang kanyang ama. Nabigo niya ang kanyang ina. Habang umiiyak, may naramdaman siyang isang bagay na matigas sa loob ng sobre. May isa pang papel na nakatago sa likod ng liham. Kinuha niya ito. Isang dokumento, isang deed of absolute sale. Nakasaad dito na ang ari-arian sa address na ito na pag-aari ni Carmela S. Abanes
ay naibenta na sa pangalan ni Melissa C. Abanez at sa ibaba ang pirma. Isang pekeng-pekeng pirma ng kanyang ina at ang petsa ng pagkakasalin, 3 buwan na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Ang pag-iyak niya ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Tinitigan niya ang papel, ang liham, ang deed of sale. Lahat ay nag-ugnay-ugnay na. Ang mga kasinungalingan ni Melissa, ang paghihirap ng kanyang ina, ang pera, ang bahay. Napakuyom ang kanyang kamao na yupi ang mga papel sa kanyang pagkakahawak. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman ang umakyat mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Isang galit na dalisay at nakakawasak. Hayop ka, Melissa. Bulong niya sa sarili. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Kasabay ng pagbulong niyang iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Melissa, may dalang isang basong tubig. Mahal? Okay ka lang ba dyan sa loob? Kanina ka pa. Naputo lang sasabihin nito nang makita ang mga hawak ni Ramon. Ang liham at ang deed of sale. Ang baso ng tubig ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang mukha ni Melissa ay nawalan ng kulay. Naging puti na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Huli na siya. Ang tunog ng nabasag na baso ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Nakatayo lang si Melissa sa may pintuan, hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga papel na hawak ni Ramon na para bang iyon ay isang ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Dahan-dahang tumayo si Ramon. Ang bawat kilos niya ay may bigat, may bagsik. Hindi na siya ang Ramon na umuwi kanina, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang Ramon na nakatayo ngayon sa harap ni Melissa ay isang estranghero. Isang estrangherong sinira nito. Ano to, Melissa? Tanong ni Ramon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit nakakakilabot. Itinaas niya ang deed of sale. Ipaliwanag mo sa akin kung ano to. Mamahal. Hindi yan totoo. Nauutal na sagot ni Melissa. Umaatras ng isang hakbang. Papeke yan. Sinasabi ko sa'yo, si nanay ang may gawa niyan. Baka may kinausap siyang kung sino para siraan ako sa'yo. Isang tawang walang saya ang kumawala sa bibig ni Ramon. Si nanay? Ang nanay na halos hindi na makapagsalita dahil sa gutom? Ang nanay na hinayaan mong magmakaawan ng pagkain sa labas ng simbahan? Siya ang may kakayahang gawin to? Ramon, maniwala ka sa akin. Nagsimula ng mamuo ang luha sa mga mata ni Melissa. Ngunit ngayon, ang mga luha ay hindi nakapani-paniwala. Sinisiraan niya ako sa'yo dahil ayaw niya sa akin. Ayaw niyang maging masaya tayo. Masaya? Sigaw ni Ramon. Ang kalmadong boses ay nawala na. Napalitan ng isang umaatungal na galit. Ito ba ang pagiging masaya, Melissa? Ang nakawin ang perang pinaghirapan ko? Ang hayaang magdusa ang sarili kong ina? Ang pekehin ang pirma niya para makuha ang bahay na to? Humakbang siya palapit. Bawat hakbang niya, umaatras si Melissa. Hindi mo alam ang buong kwento. Sigaw pabalik ni Melissa, ang takot sa kanyang muka ay nahaluan na ng desperasyon. May mga utang ako, Ramon. Mga utang na kailangan kong bayaran. Ginawa ko to para sa atin, para hindi tayo masira. Para sa atin? Muling tumawa si Ramon. Huwag mong gamitin ang pangalan ko sa kasakiman mo. Hinawakan niya ang liham ng kanyang ama at sa harap ni Melissa, sinimulan niyang basahin ito ng malakas. Anak, balang araw, makikilala mo ang pagkakaiba ng pag-ibig na nagpapatayo ng tahanan at ng pag-ibig na sumisira nito para sa pera. Bawat salita ay parang latigo na humahampas sa mukha ni Melissa. Mag-ingat ka sa taong mas mahal pa, ang pader ng bahay, kaysa sa nanay na nakatira dito. Tama na, sigaw ni Melissa, tinatakpan ng kanyang mga tenga. Tama na, Ramon! Sa gitna ng sigawan,
Bumukas ang pinto ng kwarto sa ibaba. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Aling Lilia. Pumasok ito sa loob ng bahay, kasama ang dalawa pang kapitbahay. At sa likod nila, inaalalayan nila si Carmela, na ngayon ay nakatayo na, kahit nanginginig pa ang mga tuhod. Nang makita ni Carmela ang eksena sa taas, ang pagtatalo ng mag-asawa, ang mga papel na hawak ni Ramon, isang bagong lakas, ang tila dumaloy sa kanyang katawan. Siya! Bulong ni Carmela. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Siya ang kumuha ng lahat. Napalingon ang lahat kay Carmela. Sinungaling! Bulyaw ni Melissa mula sa itaas. Huwag kayong maniwala sa matandang yan. Ulyanin na yan. Hindi ako ulyanin, sagot ni Carmela. Mas malakas na ngayon. Naaalala ko ang lahat, Melissa. Naaalala ko ang bawat masasakit na salita mo. Naaalala ko ang bawat araw na pinagdamutan mo ako ng pagkain. Naaalala ko noong pinapirma mo ako sa isang blankong papel. Sabi mo para sa pensyon ko. Sinungaling ka. Ang mga salitang yon na nagmula mismo sa bibig ni Carmela, ang huling patunay na kailangan ng lahat. Narinig namin ang sigaw mo, Ramon. Sabi ni Aling Lilia, ang boses ay matatag. Kaya pumasok na kami at sasabihin namin ang lahat ng nakita namin. Ilang beses naming nakita si Melissa na itinataboy si Aling Carmela palabas ng bahay tuwing umuulan. Ilang beses naming narinig na sinisigawan niya ito na wala siyang silbi. Ang bawat salita ng mga kapitbahay ay dagdag na pako sa kabaong ni Melissa. Wala na siyang lusot. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Ramon, kay Carmela, sa mga kapitbahay. Mukha siyang isang hayop na na-corner at ang isang hayop na na-corner ay gagawin ang lahat para makatakas. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Melissa si Ramon. Nawalan ito ng balanse at natumba sa sahig. Mabilis na tumakbo si Melissa pababa ng hagdan. Itinutulak ang sino mang humarang sa kanyang daraanan. Hindi niyo ako makukulong. Sigaw niya habang tumatakbo papalabas ng pinto. Ngunit pagbukas niya ng gate, hindi kalayaan ang sumalubong sa kanya. 2 pulis. Nakatayo. Naghihintay. Tila tumawag na pala ng tulong ang isa sa mga kapitbahay bago pa sila pumasok. Huminto si Melissa. Ang kanyang pagtakbo ay natapos na. Napatingin siya pabalik sa loob ng bahay sa mga mukha ng mga taong sinira niya. Kay Carmela, na tahimik na umiiyak. At kay Ramon, na dahan-dahang tumatayo. Hawak pa rin ang liham ng kanyang ama. Ang mukha ay isang maskara ng sakit at kataksilan. Wala nang galit sa mga mata ni Ramon. Ang nakikita na lang ni Melissa ay awa. At iyon ang mas sumugat sa kanya. Dahan-dahan, itinaas ni Melissa ang kanyang mga kamay. Tapos na ang lahat. Ang sirena ng papalayong sasakyan ng pulis ay unti-unting humina. Hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang katahimikan. Isang katahimikang naiiba. Hindi na ito ang katahimikan ng takot na naramdaman ni Carmela sa loob ng maraming buwan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga luhang hindi pa napapatak. Nakatayo pa rin si Ramon sa paanan ng hagdan. Hawak ang mga papel na sumira at muling bumuo sa kanyang mundo. Ang mga kapitbahay ay isa-isa nang nagpaalam, nag-iiwan ng mga tapik sa balikat at mga salitang nagpapalakas ng loob. Naiwan silang dalawa, siya at ang kanyang ina. Dahan-dahan, lumapit si Carmela. Ang bawat hakbang niya ay tila mas matatag na ngayon, na para bang isang malaking tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Huminto siya sa harap ni Ramon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Patawad, Nay. Parang kulang. Hindi ko po alam. Parang isang palusot. Sana napatawad niyo ako. Parang masyadong makasarili, kaya nanatili siyang tahimik. Inabot ni Carmela ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Ramon na may hawak sa mga papel. Kinuha niya ang mga ito at dahan-dahang inilapag
sa isang maliit na mesa. Pagkatapos, hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak. Anak? Bulong niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang emosyong matagal nang nawala. Ang lambing. At sa isang salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Ramon sa paligid ng kanyang puso. Napaluhod siya. Niyakap niya ang baywang ng kanyang ina at doon humagulgol na parang isang batang nawawala. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at kahihiyan. Nanay, patawarin niyo po ako, nanay, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawad po. Ang tanga-tanga ko. Pinabayaan ko kayo. Nay. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng kamay ng kanyang ina sa kanyang buhok. Ang haplos na yon na matagal na niyang kinalimutan. Ang haplos na kayang maghilom ng kahit anong sugat. Shh! Tahan na, anak, sabi ni Carmela habang siya mismo ay umiiyak na rin. Wala kang kasalanan. Wala kang alam. Pero dapat po nalaman ko, sigaw ni Ramon. Dapat po naramdaman ko. Anak niyo po ako. Paano mo malalaman kung ang pinaniniwalaan mo ay isang ahas na nagbabalat kayong tupa? Mahinang sabi ni Carmela. Patawarin mo rin ako, anak, dahil nanahimik ako, dahil natakot ako. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal. Isang mag-inang sinusubukang buuin muli ang mga basag na piraso ng kanilang buhay, gamit ang kanilang mga luha. Kinabukasan, nagsimula ang pagbabago. Itinapon ni Ramon ang lahat ng gamit ni Melissa. Ang mga mamahaling damit, ang mga bag, ang mga sapatos. Inilagay niya lahat sa malalaking itim na supot at itinapon sa labas. Pagkatapos, magkasama nilang nilinis ang bahay. Binuksan ni Carmela ang lahat ng bintana para pumasok ang araw. Nagwalis si Ramon. Nagpuna sila ng alikabok. Habang naglilinis, unti-unti ring nalilinis ang mga lamat sa kanilang mga puso. Dito dati nakalagay yung paborito mong laruang kabayo, sabi ni Carmela. Itinuturo ang isang sulok. Napangiti si Ramon. Naalala ko po yan. Yung lagi kong sinisira. Tapos si tatay naman ang laging nag-aayos. Nagsimula silang magkwentuhan. Mga kwento tungkol sa nakaraan. Mga kwento tungkol kay Ricardo. Mga kwentong matagal nang nakabaon at ngayon lang muling nahukay. Sa bawat kwento, sa bawat halakhak, unti-unting bumabalik ang kulay sa kanilang tahanan. Nagpunta si Ramon sa palengke at binili ang lahat ng sangkap para sa sinigang. Siya ang nagluto. Hindi kasing sarap ng luto ng ina. Ngunit nang tikman ito ni Carmela, ang ngiti sa labi nito ay mas masarap pa sa kahit anong pagkain sa mundo. Masarap, anak, sabi nito. Masarap, kasi nandito ka na. Sa mga sumunod na araw, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang video ng pag-aresto kay Melissa na kinunan pala ng isang kapitbahay gamit ang cellphone ay kumalat sa social media. Mabilis itong nag-viral. Ang kwento ni Carmela at Ramon, ang OFW na anak at ang inaabusong ina ay tumagos sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Ang kanilang tahanan ay biglang dinayo ng mga reporter. Ang kanilang kwento ay naging laman ng bawat balita sa telebisyon at radyo. Sa una, nakakabigla ito. Ngunit habang tumatagal, nakita ni Ramon ang mabuting dulot nito. Ang kanilang kwento ay nagbukas ng isang pambansang usapan tungkol sa mga matatandang iniiwan at pinababayaan, lalo na ang mga magulang ng mga OF. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Carmela sa beranda, tumunog ang cellphone ni Ramon, isang numerong hindi rehistrado. Hello, is this Mr. Ramon Abanes? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. Yes, speaking, sagot ni Ramon. I'm Attorney De Guzman from the De Guzman Law Firm. I'm calling on behalf of the Filipino Foundation for Elderly Care. Sir, ang kwento niyo po ng inyong ina ay umantig sa puso ng aming mga founder. Nabasa namin sa isang interview na binabalak ninyong bumalik sa Dubai. Hindi na po.
Mabilis na putol ni Ramon habang nakatingin sa kanyang ina na masayang nagdidilig ng mga halaman. Nagdesisyon na po akong dito na manatili. Dito sa tabi ng nanay ko. Narinig niya ang pangngiti ng abogado sa kabilang linya. That's even better, Mr. Abanes, dahil may isang proposal po ang foundation para sa inyo. Nakita namin ang inyong puso para sa mga matatanda. Nais po sana naming pondohan kayo para magtayo ng isang maliit na center, isang lugar kung saan matutulungan ang mga nakatatandang biktima ng pang-aabuso at pagpapabaya. Natigilan si Ramon. Hindi siya makapagsalita. Isang center? Sir Ramon, are you still there? Oo po. Nautal na sagot ni Ramon. Pero bakit po ako? Isa lang po akong engineer. You are more than an engineer, sir. You are a son. At ang inyong karanasan, ang pinakamahalagang kwalifikasyon. We believe you can turn your family's pain into a beacon of hope for others. Pagkatapos ng tawag, tulala si Ramon. Pinuntahan niya ang kanyang ina na abala pa rin sa mga halaman. Nay, tawag niya. Lumingon si Carmela, may ngiti sa mga labi. Ang mga halaman sa kanilang hardin ay nagsisimula na muling mamulaklak. May tumawag po, sabi ni Ramon. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Gusto nilang tulungan tayong magtayo ng isang lugar para sa mga matatandang katulad ninyo, para tulungan sila. Tinitigan siya ni Carmela. Walang salitang namutawi sa bibig nito, ngunit sa mga mata nito, nakita ni Ramon ang lahat. Ang pag-unawa, ang pasasalamat, ang pag-asa. Ano kayang magandang ipangalan doon babaonay? Tanong ni Ramon. Ngumiti si Carmela. Isang nangiting na ngayon lang nakita ni Ramon. Isang nangiting buo, payapa, at puno ng bagong layunin. Suporta, mahina nitong sabi. Suporta ni Carmela. Isang taon. Ang halakhak na umaalingaw-ngaw sa hardin ay musika sa pandinig ni Ramon. Hindi ito ang pekeng tawa mula sa isang video call o ang pilit na ngiti sa isang lumang litrato. Ito ay totoo. Buhay. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong pinturang gusali. Sa itaas, isang simpleng karatula ang nakasulat. Suporta ni Carmela Abanes Center. Sa paligid, may mga lobo, mga banderitas, at higit sa lahat, mga taong nakangiti. Mga matatandang nagkukwentuhan sa mga silyang nakahilera, mga pamilyang muling nabubuo, mga voluntaryong abala sa pag-aasikaso. Ito ang araw ng formal na pagbubukas. Nilibot ni Ramon ang kanyang paningin. Ang dating bakanteng lote sa tabi ng simbahan ay isa na ngayong tahanan, isang kanlungan. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang silya sa harap, ang kanyang ina. Malusog na si Carmela, namumula na ang kanyang mga pisngi. Ang dating manipis niyang buhok ay makapal na ulit. At ang kanyang nangiti, ang nangiti niya ngayon ay abot hanggang sa kanyang mga mata. May kislap doon na matagal na nawala. Isang kislap ng kapayapaan at pagmamalaki. Inabutan siya ng mikropono. Oras na para magsalita. Huminga siya ng malalim at humarap sa munting entablado. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. Salamat po sa pagdating ninyo. Tumingin siya sa mga mukha sa harap niya. Mga mukha ng pag-asa. Isang taon na po ang nakalipas mula nang magbago ang lahat sa buhay namin ng aking ina. Isang madilim na kabanata na puno ng sakit at pagsisisi. Akala ko noon, sapat na ang magpadala ng pera. Akala ko, ang pagiging mabuting anak ay nasusukat sa dami ng pasalubong at sa laki ng remittance. Nagkamali po ako. Napahinto siya saglit, nilunok ang bumabarang emosyon sa kanyang lalamunan. Sa pinakamasakit na paraan, natutunan ko na ang tunay na pag-aalaga ay wala sa halaga ng perang ipinapadala. Nasa oras ito, nasa pakikinig, nasa pagdama, nasa simpleng tanong na, kumusta ka na talaga?
at sa paghihintay sa tunay na sagot. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang lugar na ito, patuloy niya itinuturo ang center, ay itinayo mula sa isang pagkakamali. Ngunit sana magsilbi itong paalala. Isang paalala sa lahat ng anak, lalo na sa mga malalayo, na ang pagmamahal ay isang pandiwa. Kailangan itong ipakita. Kailangan itong iparamdam. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado at lumapit sa kanyang ina. Lumuhod siya sa harap nito, gaya ng ginawa niya 1 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, wala ng luha ng pagsisisi. Tanging pagmamahal na lang. Nay, sabi niya sa mikropono, para marinig ng lahat. Ang sentrong ito ay para po sa inyo. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa pagtuturo sa akin kung paano magmahal muli ng tama. Hinawakan ni Carmela ang mukha ng anak at hinalikan ito sa noo. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa hangin. Makalipas ang ilang oras, nang paunti na ang mga tao at papalubog na ang araw, magkatabing naupo sina Ramon at Carmela sa isang bench sa hardin ng center. Tahimik nilang pinanood ang kulay kahel na langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable. Payapa. Payapa, no, Nay? Bulong ni Ramon. Hindi tumingin si Carmela sa langit. Tumingin ito sa mukha ng kanyang anak. Inalis nito ang isang nalaglag na dahon sa balikat ni Ramon. Dahan-dahan, isinandal ni Carmela ang kanyang ulo sa balikat nito, na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Isang-isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nasangiting puno ng pasasalamat, pagmamahal at kapanatagan. Umuwi ka na, anak.